Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, April 10, 2024. Patuloy pa rin po tayo makakaranas ng maalinsangang panahon dahil nga sa easterlies at meron naman po tayong umiiral na frontal system dito nga po sa may parte ng Batanes. Asahan pa rin po natin na posibleng umabot ng hanggang 41 to 42 degrees Celsius ang ating heat index. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron tayong posibleng sama ng panahon na i-monitor sa susunod na linggo at ito'y posibleng bahagyang makaapekto sa may parte ng Mindanao at ito po'y i-monitor natin kung magtutuloy ba or posibleng mawala rin kaagad. Dumako muna tayo sa ating temperatura ngayong araw. Mamaya nga pong alas 12 ng tanghali, posible nang maglaro yan sa 37 hanggang 40 degrees Celsius sa Metro Manila at posibleng umabot ng 41 degrees Celsius dito nga po sa may parte ng western section ng Luzon at dito naman po sa may parte ng Tugigaraw maglalaro din yan ng 37 to 40 degrees Celsius. Sa may parte naman po ng Bicol region ay posibleng umabot po yan hanggang 39 degrees Celsius. Sa may Visayas naman, maglalaro po yan sa 33 hanggang 39 degrees Celsius. Pero dito po sa may Mindanao, lalong-lalo na nga po sa may parte ng Davao, posible pong umabot yan ng hanggang 35 to 41 degrees Celsius ng Zamboanga Peninsula. At sa may Palawan naman asahan natin posible pong umabot yan ng 36 hanggang nasa 30 degrees Celsius pa rin naglalaro yung ating heat index sa may Metro Manila. At dito naman po sa may parte ng Visayas ay nasa 31 degrees Celsius pa yan. Sa Mindanao Celsius pa. At dito naman po sa may Palawan ay nasa 32 degrees pagsapit ng alas 7 ng gabi. Dumako ng sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advance forecast bukas nga po April 11, patuloy pa rin po tayong makakaranas ng malinsangang panahon at pagdating nga po ng April 12, ganun pa rin po kaya ibayang pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan pero bahagya nga pong maiibsan ng kaunti yung heat index natin yan. Pagdating naman po ng April 13, magkakaroon nga po ng possible low pressure area outside PAR. At pagdating naman po ng April 14 hanggang April 15, mapapansin na natin yung makakapal na kaulapan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga tsansa na magkakaroon ng sama ng panahon dito sa may parte ng Philippine Sea. Hanggang dito po yan sa may karagatan ng Japan at may tsansa pa nga na magkaroon ng posibleng bagyo. Pero ito po ay nasa parte ng karagatan ng Japan. Pagdating naman po ng April 16, mapapansin nga po natin mas kumakapal na yung kaulapan at nagkakaroon na ng dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit naman po ng April 17, dito po mapapansin nyo nga po na mas kumakapal pa yung kaulapan nito nga nasabing posibleng sama ng panahon. Tatlong sunod na low pressure area po yan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility pero sa ngayon, itong dalawa ay mababa ang tsansa na maging isang bagyo. Pagpasok naman po ng April 18, dito mapapansin pa rin po natin yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga po yung extension ng kanyang kaulapan ay magdulot ng mga mahina at katamtamang pagulan lamang sa may parte ng Mindanao pero ito po i-monitor natin kung ano pa nga ba yung magiging posibleng galaw nitong nasabing posibleng low pressure area o sama ng panahon. Habang ito nga po yung isang na nasa parte nga po yan ng Japan na wala naman po magiging direktang epekto sa ating bansa. Pero again inuulit po natin,
forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Kaya palagi po tayong mag-iingat, lalo na nga po ngayong sobrang init at alinsangan ng ating panahon. God bless po sa ating lahat.